Babaeng nangangabayo. Tumilapon. Ano na kaya nangyari sa kanya? Ang babaeng nahulog sa kabayo ay kilalang lady motor rider. Siya ang 27-year-old na si Daniela. Mahigit 10 taon na raw nagmumotor si Daniela. At ang pagsemplang niya, ipinagpag na lang daw niya. Pero nasa kabayo na siya, sumakay. Ayun, nadisgrasya. Ano nga bang mas masakit? Madisgrasya sa motor o sa kabayo? Bakal yun eh. At least yung kabayo, medyo may lambot. Malambot, no? Tsaka yung kabayo, may tendency na tumayo agad. Tumayo agad. Oh. Pero yung motor, wala na yun. Kasi wala siyang buhay eh. Ano mas masakit? Pag sumemplang ka sa motor o sumemplang ka sa kabayo? Depende sa tama, Kuya Kim. Depende sa tama. Ang daming alam ni Kuya Kim. Noon pang 3,500 BC, meron ng horseback riding. Dahil sa iba't ibang lugar, lalo na sa Mesopotamia at Central Asia. Ginagamit nila noon ang mga kabayo bilang mode of transportation at kasangga tuwing may digmaan. Balikan natin si Daniela. Na nahulog habang nag-horseback riding. Last year pa raw nung unang naipakilala sa kanya ng isang kaibigan ng horseback riding. Grabe, totoo ba to? Cowgirl na ako. Nagustuhan daw niya ito at agad na naghanap ng mas malapit na farm. Sa nakalipas na 1 taon, 3 beses na raw siyang naranasang mga bayo. Hanggang nito nga lang, sa pagbalik niya sa farm, nangyari na ang kanyang pagkahulog. Kamusta na nga ba siya ngayon? Si Daniela, haharap sa atin ngayong umaga. Daniela, napakasaya mo sa pagsakay mo, ha? Pero parang napuruhan ka. Ano ang masakit sa katawan mo ngayon? Well, first of all, Kuya Kim, I'm really grateful na ganun lang yung nangyari sa akin. I've had a few scratches on the legs kasi nakita nyo naman naka-short ako, so tumama doon sa saddle, no? And itong part ng lower balakang, almost hip yung bumagsak sa akin. So, luckily, walang injury. Ayon kay Daniela, ibang kabayo raw sa nakasanayan na niya ang nasakyan niya noon. Ang takaw mo naman, Bentley. Kain ka ng kain sa daan. The horse, medyo mahirap talaga siyang i-command, i-control, no? Nailang din siya na, siguro na-distract na may tao din sa middle or ano man, ganyan. And I lost my balance na din, So it was pretty hard na lang na mabawi for me. And lamog na lamog ako for like 3 days after that. Maputik din ang daan dahil sa madalas na pag-ulan. Pero tulad ng mga pagsemplang niya sa motor, hindi naman daw kailangan dalhin sa ospital sa Daniela. At pinahinga na lang niya ang sakit sa katawan. Anong mas masakit? Semplang sa kabayo o semplang sa motor? I think pareho lang na masakit, no? But ang difference lang, of course, kapag ka nasa motorcycle ka kasi, you are equipped with riding gear, no? So, I would say na nalalesen yung impact and all. Sa kabayo kasi, mataas din siya eh. And as I've told you earlier, medyo iba yung isip ng kabayo. Siyempre, may sarili siyang isip. Sa motor naman, we can still control. Case to case pa rin po, Kuya Kim. But yeah, pareho pong dangerous at pareho pong masakit. Sa mga ganitong aksidente, ano nga bang opinyon ng eksperto? Number 1, ang chine-check natin dyan is baluktot ba yung buto or may deformity ba tayo? Number 2, namamaga ba significantly yung parte ng katawan na natamaan? And number 3, pwede pa tayong mga tinatawag na hindi niya maikilos yung katawan, hindi niya maikilos dahil sa sakit. So yun yung mga red flags na titignan natin. So if these red flags are present, then maybe kailangan natin ipa-check sa hospital. Wala raw dapat ipag-alala dahil hindi naman daw na-trauma si Daniela. At patuloy pa rin siyang sasakay sa kabayo. Maraming salamat sa oras, Daniela. Ride safe. Dami mong alam, Kuya Kim.